Hello and welcome sa panibagong episode ng ESO Kwentuhan kung saan pinag-usapan natin yung mga lighter side ng SEO. Yon. So, yung topic natin ngayon medyo malapit sa puso ko to kasi up to now nararamdaman ko pa rin siya. And alam ko ito nararamdaman to rin to, Sir Gab, from time to time. So, ang pag-uusapan natin sa topic natin for today is imposter syndrome sa SEO. So, na-touch natin to nung mga nakaraang episode pero ngayon, di-discuss na natin siya ng buo. Anong masasabi mo dito, sir? Yes, Masarap pa to. maganda tong topic kasi lagi tayong nakakaranas nito at the same time. Mm, I think lalo na yung mga baguhan dito sa mm, industry mm, natin. Hindi lang naman sa SEO, maraming skills or industry ang nakakaranas madalas nito lalo na kapag fast-paced yung industry katulad ng SEO. And hindi lang ako nga hindi nga lang talaga sa SEO industry to kasi nagre-research ako kanina o sino yung mga yung nag-declare talaga na meron silang imposter Mm. syndrome sa Maganda yan, sa yung mga sikat. I mean may mga nakita ako dito. Ewan ko kung familiar sa inyo si Tom Hanks yan. Ayan, Nag-declare mga talaga sila artista. publicly. O si Serena Williams, sino pa ba? Si Maya Angelou, writer. So, yan dineclare. Lady Gaga, yan. Mhm. So I mean hindi lang tayong mga normal na tao nakakaranas nito pati yung mga sikat din na tao, 'di ba? Si Emma Watson, yan. So maraming nakakaranas nito. Pero yung tanong natin, sir, number one na tanong natin, sir. Sa tingin mo, sir, bakit common yung imposter syndrome sa industry natin, sa SEO? So focus tayo ngayon sa SEO. Bakit kaya to common? So katulad nga ng binanggit ko kanina, mabilis kasi yung pagbabago, no? And isa sa Mm-mm. mga nakikita kong reason is dito kapag hindi ka nakasunod sa industry natin, kahit siguro sabihin natin 1 month, hindi ka agad nakasunod, di mo alam kung ano yung update, di mo alam kung ano na yung mga nag-work ngayon. Doon nag start talaga na maka-feel ka na may imposter syndrome ka. Kasi parang hindi ka makarelate sa kanila. Fear of, ano ba yun? Missing Missing out. out? Parang medyo related siya doon. Ayun, kasi lalo na kapag mahilig kang magtingin-tingin sa social media, 'di ba? Mm-mm. Minsan makikita mo doon yung friend mo yung friend mo na SEO nag-post ng ganito, ganyan, case study niya or Mm-mm. yung mga clients niya, yung mga kung ano yung mga ginagawa natin basically. Minsan nakakaapekto siya, minsan naman nakaka-inspired. Mm-mm. Pero meron Ah, din tayong part or time na talagang nafe-feel natin na, uy, parang di ko kayang gawin yun. Parang hindi ko na nagagawa yun madalas. So, dun mm-mm. tayo nakaka-feel na enough pa ba yung knowledge ko ngayon or updated pa ba ako na katulad ng mga ginagawa nila ngayon. Mm. So, siguro gusto ko tong himay-himayin ng mas malalim ng konti. So, bakit nga ba nararamdaman ng isang tao, hindi na lang siguro sa SEO industry, pagkakaroon ng imposter syndrome? Yung personal na experience ko, siguro is, nagkakaroon kasi tayo ng, halimbawa sa mga newbie, like ako, if newbie ako, may bago, like kahit hindi ka pala newbie, kahit na parang nasa intermediate phase ka na ng pagiging SEO, para kasing sa SEO kasi parang lagi may bago no? Kung bawa nasa bago kang position as manager or a team lead, kahit saan pang industry yan, kapag may bago sa'yo, parang pwede ba ako sa position na to? Parang alam ko ba yung ginagawa ko? Laging may ganong blocker na nafe-feel. Ako palagi ganun lalo na ngayon, nag-handle ako ng maliit na team. So, tingin ko dun isa rin sa mga bagay na nakaka-apekto kung bakit mo naiisip na impostor ka ba, no? Yan. Hindi ko alam if that makes sense, sir. Tama naman. I mean, Mm. lalo na kapag medyo bago ka pa lang talaga dun sa position. Lagi mo Mm. kasi dong i-question kung enough pa ako dito, tama ba yung skill ko ngayon. Mm. Pero Mm. hindi mo marirealize yun. Ang marirealize mo lang siya na parang step by step yung knowledge and learnings na Mm. marirealize mo lang kapag nandun ka na. Like, tumagal ka na. I mean, kailangan mo pala talagang pagdaanan yung mga ganong times para mas lalo mo pang galingan, mas lalo ka pang Mm. mag-aral. Yeah. So, ayun, may good ano rin naman siya Effect. positive view o positive Mm. effect itong pagkakaroon ng imposter syndrome. Kung tama yung mindset mo, kailangan Oo. tama yung mindset mo dito para makombat mo siya. Which is pag-uusapan rin natin mamaya. Magbibigay tayo ng sets of mindset siguro na Mm. dapat na lang i-embody. Another thing siguro nakikita ko rin dito, sir, yung may tinatawag kasing black box effect. Sa SEO to we don't work kasi with fixed set of rules, 'di ba? Sa SEO walang fix na ito kunyari sinabi nung
2020. Ito yung rules ng SEO ngayon. 2022 nagbago na naman. Lalo na ngayon 2025, 'di ba? Especially nung nasa dating-dati pa like 2010-ish, lagi siya nagbabago. Kaya ang nangyayari is nag-change din yung way of doing things. Ngayon, kaka-search natin sa mga bagay-bagay. Like tama ba tong ginagawa ko ngayon? Kasi yung sa industry grade, nag-iba na naman eh. Kumbaga parang laging ganun, parang constantly changing and hindi 100% sure that yung specific action na ginagawa natin lagi eh magkakaroon ng specific result. Minsan chamba lang, 'di ba? Parang ganun, ganun yung nakikita natin kung kung ito bang ginagawa ko, set of things na ginagawa ko is magre-result ulit sa ginawa ko dati. 'Di ba? Kasi minsan ginawa natin sa isang website tapos hindi nag-work sa isang website na naman yung isang tactic na sinusubukan natin. So, doon may parang impostor ba ako? Parang tawag dito, ako ba talaga yung SEO na dapat para dito sa trabaho na to or ako ba dapat yung tao sa line of work na to? Parang ayun ko lang. Ganun yung naiisip ko rin, sir. Anyway, sige sir, may dadagdag ka pa din, sir. Sorry. I think maganda siya sagutin sa susunod na mga questions kasi Mm, about siya sa, sa experience. more on experience. Yes, sir. Sige, sir. Sige, speaking of experience, sir, may times ba, sir, na kahit may results ka na, yun nga, parang feeling mo hindi Mhm. ka pa rin enough? Oo. Oo naman, lagi actually, madalas. Hindi ko na-feel na parang, ay nagkakaroon ako ng imposter syndrome lalo na kapag sobrang tagal lagi nung campaign na Mm, ginagawa ko. mm, Kasi sabi mo nga, hindi naman laging kung ano yung pattern na ginawa mo dun sa previous campaign, ganun din yung gagawin mo. Tapos ganun din magiging result. 'Di ba? yeah, nga Lalo eh. na Mm, ako kasi hindi ako yung tipong nagni-niche down eh. Mas gusto ko yung maraming niche na experience, mm, maraming CMS na ino-optimize, maraming industry na hinahandle. Ganun. Kaya para sa akin, everything is new. Lahat ng gagawin ko, parang gagana kaya dito yung ginawa ko before. So, mm, nagkakaroon ako ng imposter syndrome pag ganun. Kahit na minsan may result ako dito sa campaign number one na ibang niche, ginawa ko yung strategy na yon. Pero again, sa positive side, doon naman nadidevelop yung pagiging strategist, 'di ba? Kasi every mm, time na iniisip mo, hindi gumagana. 6 months na kaming nag-optimize, ganyan. Mapipilitan ka mag-isip ng kung ano-anong strategies na pwedeng gawin. Pag research napipiga ka, ka. oo, Mm. mapipiga ka talaga para makagbuo ka ng para sa kanya. So, mental game talaga eh. Para Mm, malabanan mo yung yung imposter syndrome dito sa mm. SEO. Sobrang talamak yan. Anyway, sir, next question natin is, normal ba, sir, na matakot mag-offer ng SEO services kahit na nag-aaral ka na? Kasi nakakatakot minsan, I mean, nag-aaral ka pa lang din ng SEO. So, kunyari, meron ka ng certificate. May certificate ka na, oo. Pero, ano ba, normal lang ba na maramdaman na matakot na mag-offer ng SEO? Kunyari, isa pa lang yung certificate mo, ganyan. Pero, you're continuously learning. Oo, normal yun. Actually, Mm, yung sa mga students ko, medyo hanga pa nga ako sa kanila eh. Kasi minsan, or madalas, kapag mag enroll sila sa mga courses natin, yung may client na sila palagi, okay, tapos oo. aaralin nila yung courses natin para i-implement nila dun sa campaigns nila. Na para sa akin, mas nakakabilib yun kasi una-una, hindi mo pa naman alam talaga yung service na ino-offer mo or siguro Mm, may knowledge ka lang pero hindi pa gano'n ka-in-depth. Pero nakakuha ka na agad ng client. Yun yung maganda. mm, mm, So, paano pa kung nag-aaral ka pa lang, so wala ka pa talagang client. So, mas mahirap yung ganun para sa akin. Mas mm, challenging kasi wala kang mapag-iimplementan ng mga mm, matututunan mo, no? Siyempre, theoretical pa lang yung inaaral mo, hindi mo agad may implement. So, kudos dun sa mga students na nag-take ng course while nag implement sila dun sa mga client ng website nila. may live action na kagad din na Oo. nangyayari. Kumbaga, Ang on the oh, right off the bat talaga yung ginagawa nila. para ang ano yun eh, para ang ano bang tawag doon? Hindi internship eh. On the job. OJT. On Ayun the nga job din yun, on training. the job Parang training. parang ganun pala. Pares lang pala. Pero ang gusto ko lang malaman doon is if ever na ganun nga yung ginagawa nila. Yung ano ba, yung client ba nila is alam na ganun lang yung level Mm, ng dapat oo, sinasabi nila yan. Mm. yun, no? Oo. Yun yung naiisip ko eh. Kasi when you think about it, businesses that have websites are someone's livelihood.
'Di ba? Kunyari, plumber or kung ano ba sa local SEO, plumber man 'yan, dental clinic man 'yan, yung mga tao doon, may mga nagtatrabaho doon no, na nakasalalay doon yung livelihood nila. Yun lang siguro yung pakiusap ko sa lahat na, halimbawa, kunyari, oo, given na hindi pa ganun ka taas yung level mo sa SEO, pero sana doon sa interview phase, naging upfront ka. Kasi mamaya, ngayon mo pa lang siya gagawin, halimbawa, 6 months na yung contract niya, tapos ngayon mo pa lang i-implement yung mga natutunan mo. 'Di ba na kasi ngayon ko lang nakapag-enroll kasi ngayon ko lang nagkapera. I mean, wala naman ako against doon, but I do hope na yun nga, you think of the livelihood sa likod ng mga websites na hinahawakan natin. Maging ano lang tayo, tawag dito. Ano ba tawag doon, sir? Maging mindful when it comes to that. Pero yun, kudos din for having that mentality. Kasi yung mentality nyo for still giving your best. Kasi giving your best pa rin yun kasi naghahanap kayo ng best na knowledge to apply dun sa ano nyo, campaigns na hinahawakan nyo ngayon. So, normal lang na patakot na Matakot. mag-offer o na mag-offer pa rin. No, Pero walang meron ding mm, mga scenario bro na yung, for example, nag-start ka dun sa isang client as a VA, mm, 'di ba? Since napagkatiwalaan ka na niya, alam niya na kung paano ka mag-work, alam niya, maganda yung work ethics mo, ganyan. Sila pa minsan yung mismo magsasabi sa'yo na baka gusto mo mag-upskill. oo, meron Okay, meron may, aralin mo may to, ganun. ibibigay ko sa'yo tong course na to or bibilhin ko yung course na Mm, to para sa'yo. oo. Aralin mo. So yung Yun yung mga maganda. ganun, oo, Oo. maganda rin yung ganun. I mean, at least yung client, kahit na alam niya na wala ka pang knowledge doon, and Mm, ano ka naman, honest ka naman sa umpisa, and then itatry mo siyang aralin para ma-offer mo rin siya as a service doon din mismo tama. sa client na yun. So, Oo. win-win scenario, win-win situation sa inyong dalawa. No, Mm, nakapag-upskill ka, natulungan mo pa rin siya sa ibang service na pwede mong i-offer. Bukod Ayun. dun sa upskill, upgrade Siguro madadagdagan yung sahod mo nun kasi panibagong Oo. skill set yung nakuha mo no? Yeah, Oo, tama. mahirapan ka ng bitawan ng client na yun kasi Oo. meron ka ng mga na-add na skills sa iyo eh. Siguro bigyan pa natin ng isang frame or parang isang perspective. Meron din naman yung parang, sige, yung dun sa wala pa talagang client. I mean, yung nag-uumpisa pa lang talaga, tapos kakaaral lang and gusto mag-transition into SEO. Siguro ang pwede nyo rin gawin doon, suggestion ko lang din sir sa kanila is yung few projects nila, siguro gawin lang muna ng lower rate. Alam ko marami sa inyo na nakarinig na or nalaman nyo na kung magkano talaga yung bayaran I mean, yung pricing sa SEO. Pero if nagsisimula pa lang kayo, mas okay din na nasa lower rate kayo and then do some case studies in exchange ng patience nila kasi syempre nag-aaral ka pa rin lang naman di ba? And yung pinaka-importante, yung testimonial. I mean, i-produce kahit yun lang yung makuha nyo, malaking bagay na di ba? So, yun, huwag kayong matakot. I mean, normal matakot, pero you can just try if nag-uumpisa pa lang kayo to lower down yung mga offers na meron kayo, no? Tama. And build a case study on it and then hingi na lang kayo testimony. It manages expectations both sa'yo tsaka sa ano mo. Kasi upfront ka di ba? Alam, sinabi mo naman na sa kanya na yan, ito pa lang yung alam ko, I'm still studying, ganyan. And then, manage yung expectations nyo. So, anyway, sir, may dalagdag ka ba doon? Sorry. Goods. Maganda yung huling sinabi mo. And ayan, makakapag-add ako ng mga tips siguro right Mm, after ng okay. question. Sige sir. Ano sir, paano mo haharapin yung feeling na baka hindi sapat yung alam ko? I mean, if sinasabi mo yun sa sarili mo, Yun nga yung yung habang imposter nagsisimula ka pa syndrome, no? lang. Yun na. Ito na yun. Okay. Ayan. So, yun nga, sabi mo nga sa mga baguhan na hindi pa talaga marunong nag-aaral pero hindi pa Mm, kayang i-offer yung service. Tama ka na doon, magbigay ng mas lower price. Although, syempre, lahat naman tayo nag-start sa ganun. No, para mm, pag pumasok ka sa bagong industry, di naman agad yan kung magkano yung sweldo mo sa previous, yun na agad. Okay? So, kailangan talaga mag-start sa ganun. Or, may another option. Yung mm. pwede ka magbigay ng mga trial period. Parang, kunwari, Okay. Mm, i-optimize mo itong client, let's say 1 month, 3 months. Parang, ano siya, magbigay ka ng assurance na pag nagkaroon ka ng result, ayun, pwede mo na siyang singilin sa service mo, 'di ba? mm, mm, May ganun ako kakilala na ganun yung ginawa. So, ayun. Mahirap siya sa umpisa, syempre, kasi since nagbi-build ka pa ng portfolio and then ng case study, hindi naaral mo pa yung mga services. Pero, rewarding yun kapag meron ka talagang isang client na tawag dito, nabigyan ng result. No, baka mm, mamaya may mga nakikinig magsasabi sa atin na,
ano yun, nagpo-promote tayo ng mga free labor or ano. Eh, dito na naman sa freelancing, well, ano yan, ganyan talaga. Kumaga, Mm-mm. swerte ka kapag nakakuha ka na kagad ng client na habang Mm-mm. nagsisimula ka pa lang. Pero dun Swerte sa mga talaga. tao kasing nahihirapan magkuha ng client, ito yung mga options. Pero yun, wala namang pilitan sa ganun. Mm-mm. Binibuild mo naman kasi dito is like rapport sa client. Di lang naman porket etong client na to, di ka hinar, di ka niya na-hire. Pwede siya maging point of preference or pwedeng i-refer ka niya sa friends niya na may Mm-mm. business din, no? Na pwede Oo. kang i-contactin. Lalo na kapag nabigyan mo sila ng result. So, huwag ka matakot gawin yun. Instead na parang panghinaan ka ng loob na hindi ka pa naka-experience na ganyan, first time mo lang, imposter syndrome, gamitin mo motivation para ano ka, improve. So, Mm. may practice mo din yung skills mo. Yan. Sir, may question ako kasi na-touch mo to ng konti dun sa mga previous questions. Speaking of niching down, advisable ba na mag-niche down sila when they are starting out? I mean, para Mm, malaman nila yung scope. Halimbawa, kunyari sa plumbing business. okay, Lagi okay. nila plumbing yung example. Pero, yan. Baka mas okay ba yon na mag-niche down muna sila when they are starting out? Kasi yung feeling na hindi pa nila alam lahat. Parang ganun. Ay. Ito depende kasi kung Mm, yung mm, pinakauna mong, let's say, experience or knowledge mo is about doon. Kaya nasa, yun nga, plumbing ka, meron napasukan na agency na ganun. mm, It makes sense na yun rin yung client na kukuhanin mo sa future, no, kapag nagsarili ka na ng ano. Pero kapag yun nga, nag-i-start pa lang, kailangan mo hanapin muna kung alin ba yung madali, kung ano yung nakaka-relate ka, tsaka kung ano yung na-enjoy mo sa pag-optimize. Ako kasi nun, parang anong niche ko nga nun, pinakauna ko real yung estate. umpisa. Mm, Oo, okay. parang doon ako dumami yung client doon sa real estate. Mm, nice. So, medyo nagamay ko talaga like from keyword research to page creation, pati yung mga Mm, CMS na ginagamit sa real estate. Kasi iba yun hindi mm. lahat WordPress lalo na kapag Oo. nasa ibang ano ka, country. So, yung Mm, mga realtor na kausap namin nun, actually, white label kami nun, pero ayun, kami nagsasuggest ng mga mm. topics, ng mga Gagawin. Mm, pages na gagawin nila, tsaka kung ano mm, yung mga strategies na gagawin. So, yun yung inaral ko ng ilang years. Doon ako nag-focus. mm. Yan. Nice. May iniisip ako kung ano ba yung ginawa ko nung nag-starting out pa lang ako. Siguro, yung isang tip na bibigay ko sa kanila. Ako kasi, lagi ko naman sinasabi pag hindi ko alam. Siguro, i-own nyo na lang yun na kapag kunyari, nasa meeting kayo, tapos, yun nga, hindi mo talaga alam yung isang bagay. Sabi mong hindi mo talaga alam, and then, parang magsabi ka lang na you'll figure it out kahit na mentality lang lagi na gano'n na you'll figure it out palagi. Hindi yung sabihin mong alam mo pero di mo naman talaga alam, di ba? Yung tanong natin dito is, what if I don't know enough eh? So, paano ka ba magkakaroon ng enough knowledge? It's for you to figure out, di ba? So, learn more. Learn more, do more, and research more. So, yun lang siguro. Maraming resources. Yan, si Sir Gab, nagbibigay ng resources yan. Ako, nagpo-post din ako sa social media channels natin sa mga group. So siguro aral lang. And always figure out things. Okay. Ayan. Sir, next question natin. Ikaw mismo sir, nagkakaroon ka pa rin ba ng imposter syndrome kahit matagal ka Oh, na sa industry? oo naman. Nasabi ko na kanina, yes, meron. Ah, Lagi ko pa rin na-experience to. mm, Yun nga, pagka matagal yung result, minsan kapag hindi ko na susundan yung mga updates. Kasi, mm, di ba, as ano tayo, may brand tayo, may personal brand tayo sa Facebook. mm, Actually, mm, dapat tayo yung mga nauuna na nag-research tapos nag-share sa mga students natin. mm. Pero minsan sila pa yung nauunang nagbibigay. So, Mas pero good natututo thing. pa eh, no? For me, good thing yun kasi at least Oo. tama yung naituro ko sa kanila, di ba, na gawin, Mm, na skill, kung ano yung mga dapat lagi nilang chinecheck. Like, ngayon sa AI, I'm sure napakarami kong kailangang aralin para makasunod. And mm, sometimes, I feel like nakaka-experience ako ng imposter syndrome pag ganun. mm, Kaya dun sa mga bago, nag-start pa lang, let's say ngayon, hindi mo masasabi na late ka na eh. Pwedeng late ka sa pagdating sa knowledge, sa fundamental, pero pwede ka agad maka-keep up dun sa mga bagong trends ngayon. Kasi mm. fresh ka pa eh. Wala ka pang previous learnings about sa ganito, ganyan, sa experience. Mag-absorb ka pa lang eh. Oo, Mm, hindi mo siya mapagko-compare or hindi ka ano ba tawag, di magkakaroon ng mga parang naglalaban yung ideas sa isip mo. mm, mm, mm. 'Di ba? Wala ka pang bias sa something eh. Ayun. So, clean slate ka pa. So, mas maganda matuto ba?
ano sir, parang nag-shift. Kunyari, ako kasi nasa 5 years pa lang naman yung experience ko eh. Pero ang tingin ko dito, yung unang parang may level siya ng imposter syndrome. Like yung una siguro, kunyari, nag-i-start ka pa lang, 'di ba parang ang tanong natin kanina, ang sinabi natin kanina is I don't know enough. Yung parang do I know anything? Yung pa lang yung level na yun. Pero yung sa level mo ngayon, parang ang tinatanong mo na is do I still know the right things? Tama pa ba to? Parang Tama. old process na ba tong ginagawa ko? Parang Oo. doon ka ano eh, doon ka lagi mag-base ng tinatanong mo rin sa sarili mo na tama pa ba yung ginagawa ko? Especially kung may share ka na something tapos nakita mo dun sa mga mas malulupit pa sa atin sa LinkedIn. Di ba may mga pinupost sila lagi? Ah. Wala, may sinabi siyang ganito pero yung sinabi ko nung nakaraan ganito. Ano kaya ito? Contradicting. So, Yun din. di Minsan ba? na-experience ko yan. Kaya nag-iingat din ako minsan mag-post sa ganyan eh. Mm, Lalo na kapag tama. yung hindi mo pa na-test. At least kapag, kanyari, pinost mo tapos may kumontra sa'yo, ganyan. Eh, na-test ko na. So, ano pang, ano mo, Oo. panlaban mo doon? Okay. Nagwo-work eh. Anong magagawa natin? Anyway, sir, relating to this question, sir, yung next question natin is, kapag ikaw yung go-to person sa isang team, like for the SEO question, sir, paano mo hina-handle yung pressure to be Mm, always right? Mm. ayan. Oo, lately Oo. na-experience ko na to, no? Kasi nakaka-experience na rin naman ako ng mga calls sa mga stakeholders na, Mm. alam mo yun, Mm. yung sa businesses talaga. So, kailangan pag nagsasalita ka doon talagang, alam mo, confident ka na alam mo yung ginagawa mo kahit minsan hindi sure. Kumbaga, minsan kailangan mo pang i-tanong or i-double check sa developer, ganun, or Mm. itanong sa mga ibang stakeholders. But, yun nga, pero minsan sinasabi ko din kapag di ko talaga alam. Like, sasabihin ko Yan. lang Mm. na babalikan ko kayo, magre-research muna ako, titignan ko muna kung ano yung best option for that. Kasi, hindi naman lagi pare-parehas yung magiging solutions eh. Lalo na sa SEO, Mm. minsan case-to-case basis to. Depende sa laki ng site, depende sa dami ng person involved. So, ang importante is that you're a leader na marunong mag-test, willing mag-adjust, tsaka Mm. kaya mo pa rin learn from other kahit na dun sa mga colleague mo, kahit sa Mm. mas, nyari, SEO specialist, di ba? Or SEO assistant. May Mm. matututunan ka pa rin sa kanila kahit Yan. anong challenge pa yan. Siguro mag-a-add ako kasi for the most part din, yung sa full-time ko sa company, although nasa outreach ako na part ng SEO, so link building, may mga times na natatanong tayo for certain things and yung iba doon is may mga level of parang urgency na dapat sagutin mo or parang may parang paano ko ba i-explain? Medyo critical na dapat Mm. malaman nila yung sagot dun sa particular question nila. So minsan tatanungin ka about that and siguro naging shield ko na lang for that is always data. Like Oo. kung may sasabihin May man ako, backup, no? may backup ako na hindi nakita ko kasi sa gantong study Mm. ng gantong so meron ako laging backup na ganun bago ako magsalita. And hindi ako nasa meeting eh. So nasa Slack lang ako or may mini-message lang ako sa Slack. So magagawa ko 'yun. Pero pag on the spot meeting, mahirap din magkaroon ng data kapag hindi ka lagi nagbabasa. Like hindi mo alam yung industry news na nangyayari. So data is important para ma-back up ka lagi. Lalo na sa SEO kasi lagi nagbabago yung mga bagay-bagay, 'di ba? Especially ngayon may AI. So Yep. 'yun, data is your shield. Tapos siguro yung framing din ng pagsasalita mo sa mga stakeholders, sa mga CEO, like yung may-ari talaga ng company kasi hirap kapag ikaw nga yung go-to person nila pero lagi mo silang ina-assure na magna number one kayo. Like yung magtotalk ka lang in probabilities muna. Hindi yung certainty na sasabihin mo magna number one pero hindi naman. Kasi magkakaroon ng remorse or maiipon yun eh. Mawawala yung tiwala nila sa'yo. Kaya, So, oo. pwede mo, dapat i-reframe mo lagi hindi pala i-reframe. I-frame mo ng maayos yung pag-deliver mo ng speech para ma-manage mo yung expectation nung kinakausap mo. Yep. So, yan sir. Babit dadagdag ka ba? Minsan din, kapag ganyan, kailangan din, i-research mo muna, syempre, yung Ayan. ginawa mo, yung Mm, sasabihin mo. Kumbaga, minsan kasi alam mo yung concept, pero kailangan mo lang i-double check online or sa mga sources. Marami naman dyan eh, yung Search Engine Journal, no? Sa LinkedIn, marami sa dami, mga dami. expert Mm, na pwede kang i-follow para lang pag sinabi mo yun sa mga clients or sa mga stakeholders, at least alam mo at tama ka
na double check mo yun. Kasi minsan Mm-mm. it could make or break yung campaigns eh, no? Mm-mm. Minsan kahit yung paglalagay lang ng canonical tag, ganyan, paglalagay ng Mm. mga sitemap, nakaka-apekto na yan, lalo na kapag high traffic websites yung ino-optimize nyo. Yan. Thank you, sir. So, doon tayo sa last question natin, sir. Ito yung medyo pinaka-importante dito sa topic natin. Anong mindset shift tumulong sa'yo personally para hindi ka, matalo nung pagkakaroon ng imposter syndrome? Ako, parang in-embrace ko lang minsan kung ano yung Oo, oo. kakulangan ko. Kasi Mm, mas maganda yun na tinatanggap mo na, okay, hindi talaga ako magaling sa analytics, hindi ako magaling sa mm, link building. At least, alam mo sa sarili mo yun, and makakagawa yung, ka ng, ng solution. Pwedeng i-assign mo to sa iba, pwedeng aaralin mo, di ba? Along the way, lalo na kapag medyo baguhan ka pa lang naman. Aralin mo habang alam mo siya. So, gawin mo siyang inspiration, learning. Hindi yung magmumukmuk ka na lang kasi feeling mo, hindi mo alam. Ay, yung SEO para siyang para siyang treadmill, 'di ba? mm, Tawag dito, takbo ka ng takbo, habol ka ng habol ng mga goals tsaka yung mga learnings. mm, Pero parang nandun ka lang din sa isang place, hindi ka nag-i-improve. Pero sa totoo lang, mm. mas lumakas yung cardio mo, 'di ba? Mas lumakas yung Ah, legs mo mm, compared sa yesterday na hindi ka na treadmill. mm. 'Di ba? So parang Yan. gano'n. Hindi siya nakikita agad, medyo maliit yung improvement, pero nandun ka sa pag-improve day by day. Kaizen, 'di ba? Kaizen yung sa Japanese ano yan eh, no? Ah, Nice, yung nice. 1% improvement Everyday, per oh. day. Tag dito, punta tayo sir dun sa sa ibang aspect or ibang point of view ng pagkakaroon ng imposter syndrome. Like may imposter syndrome kasi na parang naman, parang expert lagi yung tingin sa sarili niya. May Yun napaalala. ang, yun ang malupit. Malapit, di ba? So, Kabaliktaran yun, no? kabaliktaran naman siya ng yung Oo, sumobra naman yung, kasi di ba oo. may level eh. Tama, So, tama. ibang imposter syndrome naman siya na ang iniisip niya lagi sa sarili niya is sobrang expert niya. Sobrang galing niya. No, sobrang galing niya. Sobrang tama So, lahat ng sinasabi. may ganun eh. Hindi kasi may ganun talaga, di ba, sir? Supportahan mo ko dito. Kasi ba? Natatawa ako. Pero, kidding aside. So, ang naman, doon sa different lens ng sinasabi namin dito na parang alam mo na lahat. Siguro, you also need to keep in check. Like ako, lagi kong iniisip or sinasabi rin sa sarili ko, hindi ko pa rin talaga alam lahat. So, nandun naman ako sa kailangan kong i-lower yung ego ko na baka yung sinasabi ng kabilang party or yung kabilang nagsasabi sa akin ng mga bagay is inherently true and my point din naman and back up din ng data, di ba? So try to have a mindset of always be on the investigative side, like mag-investigate ka lagi. If ever din na meron kang makuha na data, na knowledge or everything, hindi mo siya dapat kunin din as is, like kung anong nabasa mo yun na yun. Tulad nga ng sinabi ni sir kanina, di ba? Mag-conduct ka rin ng experiments mo kung kaya mo mag-experiment and also do the type of scrutiny, like scrutinize mo yung yung bits by bits ng lahat ng inaaral mo. So, yun, lower mo lang din yung ego mo dito kasi baka nasa kabilang bakod ka ng imposter syndrome. Wala ka dun sa hindi mo alam lahat. Nandun ka naman sa alam mo lahat. Alam mo lahat. So, yung ba't ba tayo natatawa? Ayoko na nga. Sige na. Ang galing kasi eh. Saktong-sakto siya. I mean, Sakto. may mga kilala rin kasi ako na OGs talaga na until Mm-mm. now, yung mindset pa rin nila is testing. Kailangan Yan. mauna ako sa strategy, no? Yung mga bago ngayon, AIO. Mm-mm. I'm sure yung Mm-mm. mga OGs ngayon, hindi lang sila maingay sa social media, pero I think Maraming ginagawa yan. nagtetest na Mm-mm. yan sa kanila. Mm-mm. And i-share na lang nila yun kapag Result proven na. na. Oo, Oo. no? Mas magandang gawin yun kaysa yung lagi kang hahawakan mo is 10 years na ako sa SEO, ako dapat yung tama, di ba? Ako yung naka-experience na nito before, di ba? Oo. Mas maganda yung ganong mindset na Mm-mm. magtetest ka na magtetest kahit matagal ka na kaysa dun sa feeling mo alam mo lahat. Yan, no. Tsaka sa rin kasi kakaiba tong, I mean, yung industry natin, medyo kakaiba siya. Kasi ako, nanggaling na ako sa kung ano-anong industry, sa food industry. Nanggaling na ako sa casino, bookstore, napuntahan ko na rin, computer shops, ganyan. So, I mean, ibang naman yun, ibang mga work yun. Pero yung level ng changing ng mga bagay-bagay sa industry natin, sobrang dami. I mean, di ka pwedeng mawala ng
babakasyon ka ng 6 months tapos talagang i-completely shut off mo lahat, social media and everything. Like, mahuhuli ka, 'di ba? So, Pag-iiwanan ka talaga. mawag-iiwanan ka. So, yun lang. So, yan. Guys, yan, baka meron kang, ano sir, baka may i-announce ka or something. Wala Um, naman. wala naman. Wala kang Wala webinars naman. ngayon? Wala Or, pa so or far. Nag-iisip pa ako ng topics. Pero ikaw, baka tsaka na lang siguro natin i-announce pagka nandiyan na talaga. sige, sige, okay. Ano nga pala, as part of my giving back sa community, may gagawin akong free ebook. So, isang ebook lang siya for newbies. So, yan, baka may gusto kayong i-suggest na topic na pwede nating i-cover doon. So, yun, ilalagay ko siya. Yan, And yun, ganda nun. regalo ko yun sa inyo actually this year. So, yan, for newbies. And don't forget to follow us on our social media account, SEO Kwentuhan sa YouTube and sa Spotify. So, yun. Hanggang sa muli. Paalam. Bye. Bye-bye.